Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. Una nating pag-uusapan ay ito nga, no? Marcos na trust rating, grabe ang pag-decline ng kanyang trust rating. Nagresulta na. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan at nagsisisi na po itong si Bongbong Marcos sa ginawa niya kay former President Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong artikulo po at itong sinulat po ni Rigoberto Tiglao, no? Nag-trending po ito. Ito po, ang topic po niya dito ay yung akusasyon nila kay former President Duterte sa 30,000 katao. Diba? Yun naman ang laging sinasabi ng mga kalaban ni Duterte na meron di umanong 30,000 katao sa biktima on war on drugs. Diba? May sinulat po itong si Rigoberto Tiglao patungkol dito na sino ba ang magbibigay ng mga pangalan dito? Sino ba ang magbibigay sa mga datos dito? Ang ICC ba? Ang human rights ba? Mamaya babasahin natin yan, ang sinulat ni Rigoberto Tiglao. Okay? Pangatlo na ating pag-usapan, itong nangangarap na maging presidente na itong si Tambaluslos, si Martin Romualdez po. Nagsalita na po patungkol po dito sa fake news di umano, itong mga kumakalat na mga balita sa social media na tumaas po ang krimen sa bansang Pilipinas. Ayaw po maniwala ni Martin Romualdez at tinawag niya itong fake news. Ito raw ay nakakatakot. Martin Romualdez, sa feeling siguro niya future president siya, di ba? Mamaya may ano tayo diyan. May comment, reaction po tayo dito sa palpak na sinasabi po ni Tambaluslos, okay? Heto, nag-trending po itong pang-apat nating pag-uusapan, itong campaign ads nitong si dating Senadora Laila de Lima. Ipapakita ko mismo sa inyo yung video na yan. At kayo na po ang humusga sa mga pinagsasabi niya dito sa campaign ads na ito. Bagay ba sa kanya itong ads na ito? Mamaya ipapakita ko yan, ha. Ito, itong attorney po ni former President Duterte, na si Nicholas Kaufman, may panawagan po siya sa atin mga DDS, okay, mga Duterte supporters, na sabi ni Nicholas Kaufman na irespeto natin ang kaso ng ICC dito kay former President Duterte. Okay? So much with the details patungkol dito, mamaya i-explain natin at magre-react tayo. Okay? Eto, panghuli natin pag-uusapan, itong viral video, no, ng isang netizen na talagang giniba niya, no, tinanggal niya, pinagtatanggal niya itong poster ni Kibuloy. Okay? Paging, Attorney Torion, ikaw nang bahala dito. Ipapakita ko yung video, ha, na talagang binastos po ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Mamaya, yun ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys, magising-gising ang mga bangag. Okay? I-like and share natin ito. Okay, like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, importante pong mag-like and share sa video, ha. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang channel natin. Okay? So, mahalaga po na i-subscribe natin ang Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Ayan, Overdose Coffee.
Matcha with pudding. Yan, masarap guys, oh. Kasalukuyang nasa sasakyan na naman tayo nagbablog kasi hinahatid ko si Mrs. eh. So ito, unahin muna natin itong, ay nako, kawawa itong si Marcos Jr. Yung presidente ninyo, kawawang kawawa. Grabe ang kanyang pag-decline ng kanyang trust and approval ratings. Diba? Nagresulta na. Ito, baka akala ninyo fake news ito, binalita ito ng The Manila Times. At ito ang sabi, President Ferdinand Marcos Jr. is facing a significant decline in his approval and trust ratings, according to the latest Pahayag first quarter survey released on Wednesday. The survey conducted from March 15 to 20. I believe na yung pag-aresto po kay former President Duterte, I think ano yun, di ba? March 11 yata yun. Correct me if I'm wrong, ha? Ito yun, by Publicos Asia Incorporated, showed a significant shift in public sentiment, with approval and trust ratings of most national leaders declining alongside worsening perceptions of the country's state. Okay? Sabi dito sa headlines, Marcos trust approval ratings nosedive in new survey and Sara Duterte is up. Okay? Ang tanong, bakit ito nagkaganito? Bakit bumaba ang rating ni Bongbong Marcos? Very obvious, no? Una sa lahat, ito ay nagising na po ang taong bayan. Yung mga tahimik, okay? Yung mga nananahimik lang patungkol sa away ng Duterte at Marcos, away Duterte-Marcos. Marami sa ating mga kababayan na nananahimik lang sila. Alam nilang pumapanig sila sa mga Duterte, pero nananahimik lang sila. Ngayon po ay unti-unti na po silang lumalabas at kitang-kita natin yan sa mga social medias, especially nung birthday po ni former President Duterte. Marami po ang lumalabas at sumali na po sa mga rally. Kahit nga before sa birthday ni Tatay Digong, yung nangyari po Sunday, no, every Sunday, meron pong mga pagtitipon sa mga Duterte supporters na bring back home. Bring him back home. Okay? So, dati kung akala ninyo na mataas ang rating ni Bongbong Marcos, tapos ngayon bumaba, nananahimik lang kasi sila eh. Pero ngayon, hindi na po sila nananahimik. Lumabas na sila at talagang galit na ang taong bayan dahil binastos nila si former President Duterte. Na walang kalaban-laban, illegal po ang pag-aresto, sabi pa nga ng kampo ng mga Duterte, kidnap ang nagawa, kidnap ang naganap dito sa former President Duterte. So, ikaw Bongbong Marcos, no wonder, bababa talaga yung rating mo. Bababa talaga yung approval and trust ratings mo. Okay? Isa yon sa big factor, isa yon sa pinaka nag-apekto. Pangalawa, Bongbong Marcos, this is my own analysis. And I know na marami po ang mag-a-agree sa akin dito. Pangalawa, isa sa mga dahilan dito ay si Attorney Claire Castro, yung attack dog mo na PCO, Presidential Communication Officer. Every time na nagpapatawag ng kasi I think araw-araw yan eh. Presidential yung mag-a-update sa Malacanang, itong si Attorney Ate Claire. Hindi na Attorney Claire ang tawag sa kanya eh, Ate Claire na eh. Kasi parang hindi siya attorney eh. Di ba? Ayon pa nga kay Jay Guevara, second lady. Kung merong first lady na si Liza Marcos, siya ang second lady. Alam niyo, sa totoo lang, malaki po ang impact na
nandoon si Atty. Claire. Buti na lang kung yung impact, sobrang ginaw dito guys, inaan ko muna yung aircon. Buti na lang kung ang impact ni Atty. Claire is for the better. Kaya nga itong si Atty. Claire, sinita ito ng batikang broadcaster, itong si Karen Davila, di ba? Bakit ang naririnig namin diyan sa mga mga press briefing nyo dyan, negative na negative, laging Duterte ang laging Duterte na lang ng Duterte ang mga issue, ang pinag-usapan sa loob ng Malacanang, di ba? So, eto ang dahilan. Dahil sa mga banat ni Atty. Claire, nagalit ang taong bayan, no? Kasi sobrang sablay po. Buti na lang kung magaling at marunong si Ate Claire makipag-argumento dito sa issue ni Duterte. Sablay bumibigay siya ng mga impormasyon na wala naman sa hulog. Kung i-research mo naman yung mga kanyang mga pinagsasabi, puro naman mali. Di ba? Yung tinitira niya si Basti Duterte. Nung tinitira niya yung humupa na bridge. Nung tinitira niya si Duterte patungkol sa war on drugs. Ang dami niyang mga banat dito sa mga Duterte na mismo ang taong bayan makakapansin talaga na purely it's banat lang. Parang pambabatikos lang without even an argument. Okay? So yun po ang dahilan na bumagsak po ang rating ni Bongbong Marcos. Okay? So ikaw Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka na ngayon kung dapat mo bang ipatuloy itong pagiging PCO ni Ate Claire. Balita ko nga hindi raw nag-absent yata si Ate Claire. I'm not so sure ha. Ano ba? Anong plano mo, Bongbong Marcos? Ha? Baka palitan mo na yung yung style ninyo dyan. Kasi wala. Sobrang bagsak. Talaga? Hindi talaga nag-passing grade yung trust and approval rating mo, Bongbong Marcos. So, nagsisisi ka na ngayon. Ha? Nagsisisi ka na ngayon. Kasi, alam mo, Bongbong Marcos, kahit anong sabihin mo pa, kahit itanggi nyo ng itanggi na tinutulungan lang ninyo ang Interpol, bla bla bla, kung anong mga palusot nyo dyan kay Remulla, hindi na naniniwala ang taong bayan. Alam ng taong bayan na kayo po ay very insecure kay former President Duterte. Kasi yung mga rally ninyo, sobrang boring. Halos nga, walang gustong manood sa speech ni Bongbong Marcos. Buti na lang may ayuda, kaya pumupunta yung tao. Itong si former President Duterte, yung mga rally niya sa PDP, di ba? Walang ayuda yun, pero dinumog ng taong bayan. Insecure ka doon Sobrang insecure mo doon. That's my own analysis. And kitang-kita naman, very obvious. Okay? So, ayun, nagsisisi na po itong si Bongbong Marcos ngayon. Ayan, huli pa more. Hinuhuli nyo kasi si Duterte, pinaaresto nyo kasi. Okay, punta tayo dito sa article po ni Rigoberto Tiglao dito sa 30,000 na biktima di umano na hanggang ngayon hindi sila makapagbigay ng data. Sino ba itong mga taong ito? May pangalan ba ito? Kasi kung totoong merong 30,000 na mga nabiktima dito sa war on drugs, sana may mga lumalabas na mga pamilya. Di ba? Imagine 30,000 is sobrang marami yan. Pero kung titingnan nyo, itong mga pinaglaban nila ni Atty. Conte na nagpapamedya pa, nagrarally, bit-bit yung mga mukha di umano sa mga nabibiktima, mga ilan ba yun? Hindi nga aabot ng 20 katao yun. Diba? So nakapagtataka, 30,000 yung mga inakusan nyo, pero kung magrarally kayo, ang kokonti ninyo.
Para nga kayong si Attorney Conte. Okay, so ito, ipapakita ko sa inyo itong ano yung sinulat ni Roberto Tiglao. Ito, yan ang sinulat niya. Ito ay shinare ni VOVPH. Mismo ito in-upload ni Rigoberto Tiglao. Sabi pa nga niya dito, read the full column. Ito yung highlights ha. Lakihan natin para makita ninyo. Ayan. Sabi dito, sabi dyan ha, neither the ICC nor the HRW or the human rights provides primary data to substantiate the 30,000 figure. Dapat ang magbibigay dito mga kapulisan hindi kasi sila ito sa analysis ko, hindi sila makapagbigay dito sa 30,000 kasi wala naman talagang nag-i-exist na mga 30,000 na biktima. Nakakatawa nga Diyan kayo ngayon sa balita ko si Maria Ressa kasi ang nagpe-fake news dati dito sa sa Rappler. Correct me if I'm wrong, pero I think si Maria Ressa po. Saan ngayon yan pupulutin yung 30,000 na yan? Mahihirapan kayo niyan. Especially na ito ay fake. Problema nila ngayon yan. Saan sila kukuha ng mga pangalan na 30,000? Baka kukuha sila doon sa mga nadisgrasya. Yung mga iba't ibang krimen siguro. Paano yan? Mahihirapan kayo. At kung matutuklasan ito ng mga taga-ICC, talagang pamumulitika ang mga akusasyon nyo kay Tatay Digong. Diba? Sabi pa dito, the ICC's footnotes rely on the secondary sources. Ang secondary sources nila ay yung human rights. Correct me if I'm wrong yung HRW, human rights yung tinutukoy dito. Amnesty and media reports. Ito yung pagbabasihan ng footnotes ng ICC nasaan na yung media reports dito ngayon? Kayo mga taga ABS-CBN, kayong mga taga Rappler, kayong mga taga GMA, nakatutok man kayo araw-araw dati noong panahon ni Tatay Digong, nasaan na yung 30,000? Within 6 years pag-usapan natin ang 6 years. 6 years. Umabot ba ng 30,000? Nahihirapan kayo ngayon. That themselves cite estimates rather than raw data. Estimate lang ang estimate namin 30,000 yung mga namamatay. Pero nasaan yung raw data dito? 'Di ba? HRW's 2017 license to kill report. Sige. Titingnan natin yan yung 2017 license, yung itong report na yan. Titingnan natin yan. Sino yung mga pangalan na yan? At hinahamon ko, kung meron man na mga pamilyang nag-i-exist dito sa mga 30,000 kataong namatay, anong tawag dyan? Magsilabasan kayong lahat. Magsilabasan kayo at magprotesta kayo. While detailed bases its 7,000 estimate on the PNP data. Dito na tayo nakaloko-loko. Kung ang human rights yung sasabihin, merong 30,000. Kung PNP naman, 7,000. At remember, baka nakalimutan nyo sa mga bali-balita dati, yung mga nagugurgur, yung mga nang laban, di ba? Hindi pa nila mapatunayan na talagang ginurgur at inutos ni Duterte ang paggurgur. Wala silang ebidensya. Kasi ang instruction po ni former President Duterte, hulihin ang mga nagbebenta,
hulihin yung mga gumagamit, kung manlaban, at nasa risk yung buhay ninyo, kung lumaban at nasa risk yung buhay ninyo, unahan nyo na. Yun po ang instruction ni Tatay Digong. And dapat nga hindi na kailangan sabihin yun ni Tatay Digong, kasi yung PNP naman talaga, they are trained already to do that. Nung sila pa ay nag-aaral pa sa pagiging pulis. Di ba? Media reports and interviews sa mga 7,000 estimate with victims and families, but does not scale to 30,000. Wala na, malabo itong 30,000 na sinasabi nyo. Tapos sasabihin nyo, nililihis lang ang usapan ni BP Sara. Ito talaga si Attorney Conte. Itong abogada na itong bobo, kung matalo na siya sa argumento, sasabihin na niya, nililihis ang usapan. Anong klaseng abogado ka? Di ba? Sabi dito, the CHR, di ko lang alam Commission on Human Rights. Ang HRW, I'm not so sure with the sa HR, meaning ng HRW. Pero I think yung HR dito is human rights, I think, no? So ito naman ang CHR, the Commission on Human Rights, 27,000 estimate similarly lacks a detailed breakdown. Imagine that one, meron silang 27,000 estimate. Hindi rin sila makapagbigay ng detalyadong information dito. Wala na. So, it's very obvious na gawa-gawa lang ninyo ito. Kawawa si Tatay Digong. Relying on the investigations into the police records and HCUIS. Meaning to say, kaya nga sabi ni Senator Bato de la Rosa, saan nyo nakuha yung 30,000? Nahawak man namin yung mga data information about sa mga na biktima rito. Hindi naman ang tawag biktima, yung mga nahuli. Di ba? So, diyan ang argumento. Bakit? Saan kayo kumukuha ng mga data na 27,000? Yan ang hirap sa inyo May gana pa kayong magmayabang na ito yung mga nagurgur, 27,000. Hindi nga nagmamayabang si Senator Bato de la Rosa, yung mga chief PNP dati ni Tatay Digong, hindi nga nagbibigay ng mga datos na kung how many ang mga nagugurgur, na sila yung may alam. Sila ang may hawak doon sa mga report na yun. 'Di ba? So, it's very obvious na kayo talaga pinopolitikan niyo si Tatay Digong. Without publishing the underlying data. This circular referencing where the ICC cites HRW, which cites unnamed domestic groups, which cite no primary data, napatay tayo dyan, supports the claim that the 30,000 figures lack a verifiable source. Itong 30,000 na sinasabi nila, hindi ma-verify. Paano? Talagang hindi ito ma-verify kasi ito ay gawa-gawa lamang. Di ba? So, talagang sa totoo lang nakakagalit Tuloy si former President Duterte napunta na tuloy sa ICC dahil sa inyo. Tapos sinabayan pa nitong bangag nating presidente na. Ay nako. Kaya sabi ko sa inyo, meron pa ba talagang hustisya ang bansang Pilipinas? Nakakahiya na bakit doon lilitisin ang isang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, na meron naman tayong gumagana na justice system dito sa bansa natin. Di ba? Sobrang nakakahiya po. Sa totoo lang, nakakahiya. At ito,
ito naman, yung inyong paborito nyong tambaluslos. O, ito. Hindi siya naniniwala sa mga balita sa social media na tumaas yung krimen sa bansang Pilipinas. Sabi dito ng Abante News Online, nagpahayag ng pagkakabahala itong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nabala ka na ha. Hindi mo to trabaho, Martin Romualdez ha. House Speaker ka, gumawa ka ng batas dyan. Nakisawsaw ka pa sa mga issues eh. Ganyan kasi sila eh. Kasi may planong tumakbong presidente, magbida-bida. Nabahala raw itong si Martin Romualdez. Sa pagpapakalat ng mga peking balita kaugnay sa mga krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at nagpapahina sa pagtingin sa seguridad ng bansa. Mahina naman talaga yung ano nyo, yung pamamalakad ninyo eh. 'Di ba? Lagi kayong lagi kayong kinikriticize ninyo yung style ni Duterte na sobra naman yung ginagawa ni Duterte na tinutugis yung mga jadik, tinutugis yung mga nagbebenta. Kasi ang layunin po ni Tatay Digong doon is yung mga jadik na gumagawa na krimen. Kaya nga bumababa yung krimen dati. Kasi ang isang tao po, study shows na marami po sa mga krimen na nangyari ay involved sa mga droga. Kasi umiikot na yung utak eh. Once umiikot na yung utak, sarado na yung pag-iisip, wala na. Krimen na kaagad ang mangyari. Hindi kasi ninyo maiintindihan yung ginagawa ni Tatay Digong dati. At ngayon, pilit nyo pang ipagtakpan na nahihiya pa kayo na tumaas yung krimen. Dapat nga kayo, kung merong mga balita sa social media na tumaas yung krimen, dapat nga kayo maalarma. Dapat nga kayo suportahan ninyo. Gumawa kayo ng programa na ipakita nyo sa taong bayan na secure yung taong bayan. Yung ginagawa ninyo, fake news yan, fake news yan. Talaga bang kayong mga government officials, talaga bang maaasahan pa namin kayo? Yun ang malaking tanong sa amin eh. Kayo sana yung una na ma-feel namin na secure yung bansa namin. Kasi meron kaming leader na puprotektahan kami. Pero ano nangyari? Hindi nyo nga siguro sinususi kung itong mga balita na ito ay totoo o hindi. Ginajudge nyo nga kaagad. Di ba? Ito yung ito yung sinabi ni Martin Romualdez. Lakihan ko para mabasa rin ninyo. Ayan yung sinabi niya. Huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Paano mo nasabi, Martin Romualdez? Ano yung proof mo na yung mga balita na yun ay kasinungalingan? O talagang, nagtatanong lang ako o talaga bang dinepensahan mo lang kasi hiyang-hiya na kayo na lumala yung krimen sa bansa natin? Kung ako pa sa inyo, Martin Romualdez, useless kung magsasalita ka ng ganito. Yung pagsasalita mo ng ganito, it's better na you make action. You make action kung papaano nyo mapoprotektahan ang taong bayan. Yun sana. Sabi pa niya dito, while real crime is going down. Talaga? Are you sure, Martin Romualdez, na ang krimen ay going down? Sa Cebu, grabe ka naman. Kabago-bago pa lang, nakita mo yung road rage? Ganban na ganban, pero may dala siyang jarel? Ganyan po kalala ngayon. Anong tawag mo doon? Yung mga, yung nangyari po sa Cebu.
na pati yung asawa niya, yung mga anak niya, ginurgor niya. Dahil inamin niya, lulong siya sa droga. Wala lang yun para sa inyo? Sabi pa niya dito, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. O, ipakita mo. Saan ka nakakita ng video? Yan ang tanong, Martin Romualdez. Every time na magsalita ka ng ganito, Martin Romualdez, you present it with evidence. Ha? Kung saan yung mga fake videos na nakita mo. O, pati kaming taong bayan, i-check rin namin kung talagang nakakita ka ng fake videos about sa mga krimen. Sabi pa ni Martin Romualdez, fear is being peddled for clicks and views. That's not just irresponsible. It's dangerous. Hindi ko maintindihan itong yung mga nakikita kong mga krimen, yung mga balita, legit naman nakuha namin. Alam mo, Martin Romualdez, yung mga pinopost po sa social media, taong bayan yun, hindi yun paninira. Hindi nyo kasi maiintindihan na lahat ng tao ngayon sa Pilipinas, meron na pong cellphone, meron na pong mga camera. Kaya yan nga ang kagandahan ng social media, Martin Romualdez. Kasi ang mga pangyayari po, mga ilang minuto lang po, makaalam na po ang buong sambayan ng Pilipinas because of the social media. Kung naalarma kayo sa mga fake news na yan, siguro meron. Pero ako, I am a social media user. Sa mga nakikita ko doong mga pinopost, bihira lang naman ako makakita ng fake news na mga krimen na mga binalita. Kasi yung nagbabalita, yung mga local news, yung mga local media, yun ang like so nangyari sa Cebu, binalita yun una ng mga local media. Kasi yung mga national media, nagfo-focus rin sila sa mga national events, di ba? So hindi mo masasabi na fake news yun, di ba? Ito yung analysis ko, sinasabi mo itong Martin Romualdez kasi may plano kang magpabida-bida, kasi plano kang tumakbo sa 2028. Nagtatanong lang kami. Kasi kung kami po ang kunan nyo ng opinion, yung itong mga pinagsasabi mo, hindi po ito dapat pinagsasabi ng isang leader. Isa bagay, hindi ka naman leader umasta. Balita ko nga, sabi po ni BP Sara, nananalo ka lang dahil sa pera. Pero hindi ka kagaya ng ibang mga leader dyan na talagang nananalo sila dahil magaling. Kasi the way I analyze your statement here, hindi po ito statement ng isang magaling na leader. Kasi kung magaling ka na leader, ito yung sasabihin mo. Sa mga narinig ko sa social media na lumala ang mga krimen, dapat tayong maalarma dito. Dapat natin ipaalam sa mga kapulisan natin na doble ang ating trabaho, doble ang ating ingat sa lahat. Ganun. I-assure ko na sa lahat ng sa lahat ng taong bayan na hindi ko pababayaan ang inyong seguridad. Ganun sana yung mga magagaling na leader. Hindi kagaya nitong sinabi mo. Meron nang mga balita, sasabihin mo pang fake news yan. Ay nako, sobrang palpak po. Sobrang palpak. Kung plano kang tumakbong presidente, Martin Romualdez, at ito yung mga pinagsasabi mo, matatalo ka, sir, sa totoo lang. Wala kang katangian na magaling na leader. Kaming taong bayan po, umaasa kami sa leader na feeling namin secure kami araw-araw.
secure yung seguridad namin. Enough na nga yan si Martin Romualdez. Wala tayong makukuha dito sa mga sinasabi niya. Ito, punta tayo dito sa... Ito, ipapakita ko sa inyo yung campaign ads ni Senator Laila, dating Senator Laila de Lima. Kayo na pong humusga. Bagay ba sa kanya itong campaign ads na ito? Okay? Sige. Pa-volume natin. Yan. De Lima. Makinig kayo kay De Lima. Laila de Lima po, para sa ML Party List. Kung naniniwala ka na pantay dapat ang lahat sa ilalim ng batas, na ang hustisya hindi dapat pumapabor sa mayaman o makapangyarihan, kung ang hanap mong maglilingkod, yung marami ng pinagdaanan at walang kinakatakutang laban, kasama mo ang ML Party List. Ano yan? ML, Mobile Legends? Laila, mamamayang liberal. Manay Laila. ML Party List. Manay Laila. Number 6 sa balota. Alam niyo, sa totoo lang, no? Ang mensahe na ang mensahe po na parang i-deliver niya dito, na ang hustisya po ay dapat equal, no? Mayaman ka man o pobre na mahirap, dapat pantay-pantay ang hustisya, di ba? Yan ang mensahe niya. Ang tanong dito, bagay ba sa kanya dito? Bagay ba? Sa bagay, Senator Laila de Lima, dating Senator Laila de Lima, lagi mong biniblame ang administrasyong Duterte nung ikaw ay nakulong. 'Di ba? Kung matatandaan natin, sabi mo, pati nga si Bongbong Marcos binabatikos nyo dati, 'di ba? Sabi nyo na ang administrasyong Duterte at kung mananalo si Bongbong Marcos, malabo na yung hustisya mo. Parang ganun yung mga mensahe nyo dati. Ngayon, na nakalabas ka sa kulungan, sasabihin mo, gumagana ang justice system. Gumagana ang justice system. Okay? Ang tanong ko sa iyo, Laila de Lima, what if yung sitwasyon mo, nangyari yon sa mga pobre nating mga kababayan? What if yung sitwasyon mo, nangyari yon sa mga mahihirap nating mga kababayan? Na walang pera, wala man lang backer. Kasi ang labanan ngayon, backer na eh. Di ba? Kung wala kang magaling na attorney, good luck. Kung nangyari yon sa iyo, kung nangyari yun, nangyari sa iyo, kung nangyari yun sa iba, anong mangyayari? Sige nga. Sa tingin mo, makalabas ba o makulong pa rin? Di ba? Bakit ka nakalabas? Yan ang tanong. Bakit ka nakalabas? Di ba, nakulong ka, non-bailable yung unang mga, I think di ako magmamagaling, pero I think hindi ka nakalabas kasi non-bailable yung ibang mga kaso nyo dati, di ba? Kasi droga yun eh. Bakit ka nakulong? Unang-una, merong mga tumistigo, di ba? Laila de Lima, merong mga tumistigo. Ang tanong ko sa iyo, anong nangyari sa mga tumistigo? Kayo nang humusga. Anong nangyari sa mga tumistigo? Merong iba namatay, di ba? Sa nakasakit siguro yun, ganun. Merong iba nag-back out, di ba? Yun ang narinig namin eh. Bakit ba nag-back out?
Ha? Kasi si Sebastian, di ba? Kilala ba natin yun? Sebastian ba yun? Ano yun eh? Nagurgur yun eh. Kasi dahil sa pandemic. Oh. Yung iba raw doon, nag-back out. Kasi wala raw kasalanan. Nakokonsensya na raw sila kay Leila de Lima. Pero at that time, yung ano ka, inaresto ka, malakas talaga yung ebidensya. Di ba? Na ang tanong ko sa iyo, bagay ba yung campaign ads mo ngayon? Di ba? Ulitin natin. Leila de Lima po, para sa ML Party List. Kung naniniwala ka na pantay dapat ang lahat sa ilalim ng batas, na ang hustisya hindi dapat pumapabor sa mayaman o makapangyarihan. Kasi ano ka dito eh, tinutukoy mo yung batas natin eh. Kaya ba pinalabas mo itong campaign ads nito kasi kung ikaw mananalo ka, magiging pantay? Ito eh kasi yung punto ko rito eh. Iboto ka namin para pantay-pantay ang mayaman at mahirap. Yan ba ang ibig mong sabihin? Bakit si former President Duterte wala kayong exact o accurate na ebidensya? Ginaganyan ninyo. Di ba? So paano ninyo yan? Paano ninyo isolve yan? Bakit? Makokontrol mo ba? Alam mo, Senator Leila de Lima, malabo yung sinasabi mo. Yung mensahe mong ito. Kung mananalo ka sa hindi, sa Pilipinas po, malabo. Dito, kung pagtripan ka sa isang politiko, kagaya ng trip ng administrasyon na ito, illegal nga yung pag-aresto kay Tatay Digong, wala. Useless ang batas na sinasabi mo, Leila de Lima. Okay? Useless. So, wag mo kaming papaniwalain dyan. Kung naniniwala kang ganun, pantay ang bla bla bla. So, ibig sabihin, you cannot blame Duterte. Kasi si former President Duterte, Leila de Lima, ni minsan hindi siya nangingialam sa kaso mo. Diba? Nirerespeto niya ang daloy po ng proseso. Ayoko lang sabihin, no? Meron akong analysis patungkol sa iyo, pero ayoko lang sabihin. Kasi it will be unfair on your part. Kung bakit ka nakalabas. Ako sa sarili kong paniniwala hindi ka karapat dapat makalabas. Paniniwala ko yan Pero nakalabas ka, nanalo ka sa kaso, ako irerespeto ko yung irerespeto ko yung justice system natin. Irespeto ko. Pero ako may sarili akong paniniwala. I must be frank here. Okay? So, ang point ko dito, Leila de Lima, wag mong gawing campaign ads yan. Nagsasabihin mo na equal lang, kung naniniwala kayong equal, ang pantay-pantay tayo, mahirap, mayaman. Malabo yan, Leila de Lima. Sa administrasyong Marcos? Sa panahon ninyo, sa administrasyon ni Pinoy, pikat, Leila de Lima. Di kami aasa sa inyo. Buti yung panahon pa ni Tatay Digong. No? Kasi po, si Tatay Digong, isang piskal, may karanasan, isang judge dati. At least, na-i-impluwensyahan ni Tatay Digong yung judicial system na kung ano yung tama, yun lang tayo, doon lang tayo sa tama. Pero yung panahon ninyo ni Pinoy, at ngayong panahon ni Bongbong Marcos, wala na po. Binabaliwala na lang yung batas natin. At dismayado ang taong bayan dyan. Okay? Heto po. Atin rin na panoorin itong balita na
si Nicholas Kaufman, itong attorney ni Tatay Digong, nananawagan po sa mga Duterte supporters. Okay? Ano ba yung panawagan niya sa Duterte supporters? Ito, panoorin po natin itong balita na ito. Play. Umapila ngayon ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa lahat ng Duterte supporters na irespeto ang judicial process. Ayon kay Attorney Kaufman, nakiusap ang pamilya Duterte sa kanya na iparating sa kanilang supporters na dapat irespeto ang judicial process at hayaan na ang International Criminal Court na magdesisyon sa kaso. Giit ng abogado, walang sino man ang dapat na manghimasok sa proseso ng pagdinig sa kaso. Sa ngayon ay kaliwat ka ng rally ang isinasagawa ng mga Duterte supporter, partikular na sa harap ng ICC sa The Hague, Netherlands. Alam niyo, sa totoo lang, no, si former President Duterte, kung barumbado pang pagkatao itong si Duterte, nagyayaw-yaw ito sana, o nagbi-blame ito si Duterte. Pero ni minsan hindi po nagbi-blame si Tatay Digong, di ba? Hindi kayo makarinig na meron pong bini-blame itong si Tatay Digong. Sabi pa nga ni Tatay Digong na hayaan natin ang proseso ng ICC. Ganyan po kagaling si Tatay Digong, di ba? At mismo yung panahon ng birthday ni Tatay Digong, nananawagan po si Tatay Digong na sa mga supporters, mismo yan si Tatay Digong, nananawagan siya sa mga Duterte, sa kanang mga supporters niya, na iwasan na magsalita patungkol po sa ICC. Iwasan po na magsalita patungkol po sa kaso niya. Yan ang sabi ni Tatay Digong, ha? Binalita yan mo. Baka akala nyo fake news yan. Binalita niya. Ngayon naman, ang attorney naman ni Tatay Digong ang nagsabi na relax lang kayo mga DDS, okay? Irespeto natin ang kasong ito sa ICC. Di ba? So bakit ba nasabi ni Tatay Digong at si Attorney Kaufman na ito po yung gagawin ng mga DDS? Kasi po proseso kasi yan no? Nandyan na si Tatay Digong. Okay? Pero itong mga supporters na ito, okay lang yan kung ipakita nyo in front of the ICC na you support former President Duterte, but iwasan natin yung i-blame natin yung ICC. Instead na ang i-blame natin itong Marcos administration na hinuli nila, inaresto nila illegally. Okay? Kasi po sa mga eksperto po, hindi naman tayo expert, hindi tayo abogado, hindi tayo lawyer, pero nakikinig po tayo sa mga magagaling na mga abogado, no, na talagang hindi talaga nag-follow ng tamang procedure ng pag-aresto ni Tatay Digong. Kaya nasasabi natin na wag natin i-blame ang ICC. Kasi ang ICC rin hindi nga nagbigay ng red notice yung Interpol di ba? Siguro yung ICC at yung Interpol na-shock na lang sila na talagang todo, no? Wala nang ang jurisdiction ang ICC sa kanila, pero hinatid pa ng hinatid pa ng Pilipinas papunta dyan. So tingnan lang natin kung ano ang magiging reaction, desisyon ng ICC dito. Okay? So kaya nga irespeto natin. Yun ang punto dito. Okay? Kasi po mahirap welga tayo ng welga, magagalit yung ICC. Mas lalo na nung batikusin si Tatay Digong dyan. Baka ikulong na ng mahabang, di ba? So, si former President Duterte po ay naniniwala sa proseso. Naniniwala siya kasi alam niya na wala siyang ginagawang kasalanan. Alam niya na lahat ng mga ginagawa niya dito sa Pilipinas ay para sa kanyang bayan. So, para ikakabuti sa ating bayan. At alam niya yan. Okay? Mr. Former President Duterte and Attorney Kaufman, alam nila na mananalo sila. Kasi alam nila na tama yung mga ginagawa ni Tatay Digong. Okay? So, tayo namang mga supporters, ito yung panawagan ko, iwasan natin.
na pag-usapan itong mga kaso na ito at irespeto natin ang proseso ng ICC kasi po nandyan na yan eh. Okay? Kung sasabihin ng ICC na ibalik si Duterte sa Pilipinas kasi po illegal po yung pag-aresto sa kanya, well, that's the time na magse-celebrate tayo at para salamatan natin. Di ba? Patuloy. Napaulat rin kamakailan ang umano'y panghaharas sa ICC judges maging sa kanilang social media page. So ayan so malinaw pa yan sa sikat ng araw na pati si former President Duterte ay positive po sa proseso po ng ICC. Okay? So tayo rin ang mga supporters, positive rin tayo. Okay, punta tayo dito sa nag-viral na video. Yan yung naka-block na yan. Di ko nga maintindihan kung yan ba ay dilawan ba yan, pinklawan ba yan, o loyalista ba yan. Pero dito sa video na ito na ipapakita ko sa inyo, proud siya na sa Bisaya pa na gigisi ba? Ano bang gisi sa Tagalog? Pinunit niya ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ako rin, hindi ako makapagsabi kung ito ba ay illegal. Bawal ba ito? Pwede ba siyang kasuhan dito? Okay, paging, Attorney Torion. Anong masasabi mo dito? Ito gusto siyang sumikat eh. So, pasikatin natin. Play. Go! Hello, pwede ba yan? Yan po ang nangyari sa video, may background na nag-video sa kanya na tumatawa. Tapos pinost pa nila sa social media, patay tayo dyan. Di ko lang alam kung anong nilabag dito o meron bang karapatan ang taong bayan para punitin ang isang poster na nakalagay dyan. At ang tanong din dyan, tama ba yung lagayan? Kasi kung naman, mali naman yung kasi kung this is a private house o private property ito na nilagyan ng poster, like for example kasi ang ruling kasi sa COMELEC, kung ikaw kandidato ka at gusto mong itaklap yan sa sa isang bubong, dapat ka dapat kang humingi ka ng permiso sa bahay na doon mo i-post yung mga larawan na yan. Okay? Pero bawal yan sa publiko, like sa mga poste, sa mga eskwelahan, sa mga malls, bawal po na maglagay ng mga poster sa mga kandidato. Dito wala pa namang statement, Tingnan lang natin, mag-a-update tayo kung meron na bang statement ang si Attorney Torion patungkol dito, kung itong pinag-post ng mga poster ni Pastor Apollo Kibuloy, kung isa ba itong private na bahay na humingi sila ng permeso tapos binastos lang ng kahit sino. Ang tanong dyan, bawal ba ito? Di ko lang alam I'm not so sure pa about this. Pero gusto niyang sumikat, gusto niyang i-post sa social media, yan, kung sino itong taong ito na nagpunit sa poster ni Pastor Apollo Kibuloy, hala, kayo nang bahala dito. Go! Hello, pwede ba yan? Diba? So ako ito lang yung ma-advise ko. Bilang isang vlogger, ako na mismo ang magsasabi po sa mga audience ko dito sa Donmar TV na kahit meron po tayong kalaban sa politika, like kung makikita nyo mga poster ni BBM, poster po ni ng kalaban ng mga Duterte, irespeto na lang natin. Wag na tayong gumawa ng mga ganito. Ang babaw ng mga utak natin. 'Di ba? Kung galit ka sa tao, galit ka sa mga personality na yan natatakbo, wag mo na lang iboto. Hindi yung
ibibidyo nyo pa, at pupunitin nyo, pangbabastos na yan eh. Di ba? Tayo po ay, kaya nga tayong mga Pilipino hindi tayo umasenso kasi lagi tayong isip bata eh. Ito isip bata itong ganito eh. Kung ayaw nyo sa isang tao, huwag nyo namang bastusin ng ganyan. Di ba? Kung ayaw nyo, huwag nyo iboto. Di ba? So ako mismo ang magsasabi dito sa Don Mar TV, lahat ng mga DDS supporters, igalang po natin ang lahat ng kandidato. Kung ayaw nyo po sa kanila, huwag nyo iboto. Ganun lang po. Okay? Kasi pera rin yan eh. Meron yan ng budget eh. Yung mga poster na yan, tapos pupunitin lang yan. Unless, if ito po ay di ko lang alam kung baka itong mamang ito nagtatrabaho ito sa Comelec at inutusan siyang punitin yan kasi violation yan, wala sa hulog yan, pwede. Pero wag nang mag-video tapos pagtawanan nyo pa. 'Di ba? It will just create away ng mga supporters. Okay? So yun lang po. At libre kayong mag-comment at saka mag-react po sa mga topics natin na pinag-usapan Usap-usap po tayo sa comment section. And don't forget guys na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Yun po. Mag-subscribe kayo doon kasi meron tayong mga balita doon na ina-upload na hindi po natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So maraming salamat sa audience dito sa Don Mar TV, sa mga nagpapakape, maraming salamat sa mga nagpapakulay, sa mga moderators ko, thank you very much. At ayan, see you in my next video, see you in my next live, always remember, kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Okay? So guys, God bless sa inyong lahat. God save the Philippines. Bye-bye.